Ang isa po sa ministry ko ay nagpupunta po ako sa mga prison. Meron po ako isang babaeng tinanong doon. Ang tanong ko sa kanya, paano mo masasabi na minamahal ka pa rin ni Lord kahit nandito ka sa loob ng kulungan? Sabi niya, ang sabi nila, ang mga pinakamasasamang tao raw ay nasa loob ng kulungan. Pero hindi. Meron po siyang anak, wala siyang asawa, may sakit yung nanay niya, walang mag-alaga sa anak niyang 9 years old. Yung anak niyang 9 years old, pag dumadalaw sa kanya, alam niyo kung sino nagbibigay ng suporta? Yung mga taong kasama niya sa loob ng kulungan. Pag may dumadalaw doon sa iba niyang kasama na nagbibigay ng pera, iniipon nila yon para ibigay doon sa bata. Kaya nasabi niya na hindi masasama lahat na nakakulong. Pwede nagkasala sila, wala namang pinagkaiba yun eh. Kahit tayo na nasa labas ng kulungan, patuloy na nagkakasala. Pero ang point ko dito, nasabi niya na mahal siya ng Panginoon kahit nasa loob siya ng kulungan. Pero tayo na malaya, na minsan nakakulong pa rin. Naiigit siya ba ibig ko sabihin? Na tayong malaya na nasa labas, pero minsan pakiramdam natin nakakulong tayo. Pero ang gusto ko lang sabihin dito, na ang pag-ibig ng Panginoon, kahit nasaan tayo, mararanasan natin. Paano ba pinatunayan ng Diyos na mahal niya tayo? Sabi sa kanyang salita sa Romans 5:8, God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Ang ating Panginoong Yesus, hindi rin sinabi na mahal kita, anak. Pinatunayan niya na yon, na hindi pa tayo humingi ng tawad sa Kanya dati. Pinatunayan niya na nung siya ay namatay at napako sa krus. At yung mga kamay na napako sa krus na yon, yun yung mga kamay na patuloy na yumayakap sa atin sa lahat ng ating karumihan. At sa oras na ito, tara, patuloy nating sambahin ang ating Diyos sa katapatan at wagas at dakila niyang pag-ibig sa bawat isa sa atin.